Up next on DWAD, The Truth Doctors on Air. Yo, sa panahon ng ingay at chismisere, isang boses lang ang malinaw. The Truth Doctors on Air. Balita'y sinasala, hindi basta inuulit. Sa dami ng kwento, facts lang ang pinipilit. Mabilis ang headline, pero kami mainggan. Bawat detalye sinusuri, nililinaw agad. Hindi hype, hindi fake, walang paandar. Katotohanan ng gamot, diretsong standard. Kung gusto mo ng linaw sa gitna ng gulo, dito ka makinig, kami ang resibo. The Truth on Air, balitang totoo, malinaw at fair. We uncover the truth behind the news. Walang bias, walang kulay, facts lang ang rules. Walang palabas, walang kinikilingan. Bukas ang usapan, may paninindigan. Sa isyu mainit, sa balitang bago. Inaalam ang totoo, hindi chismis, hindi haka-haka lang to. Hold the Truth on Air, balitang totoo, malinaw at fair. We uncover the truth behind the news. Walang bias, walang kulay, facts lang ang rules. Walang palabas, walang kinikilingan. Gusto na balitang may paninindigan. Makinig, makaalam, maging mulat at Truth on Air. We uncover the truth behind the news. Magandang hapon, mga kababayan. Ang oras po ay alas 2:01 ng hapon, 8 ng Hunyo. At hindi pa umuulan, mainit pa rin ang panahon. Papawisan ka pa rin ng isang katirbang pawis pagka ikaw ay naglalakad, lumabas. Pero na mainit kasi makulimlim, mga kababayan, no? At kasama natin at wala pa hanggang sa ngayon, hindi pa pumapasok sa ating studio ang ating kasamang Dr. R. Ito po inyong lingkod, Dr. J, sa programang The Truth Doctors on Air. Dito lang po sa CBS DWAD. 1098 kHz sa ating mga talapitan. Ano? At mapapakinggan nyo kami alas 2 hanggang alas 3 ng hapon tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes, no? MWF. So ngayon, ano ang mga kaganapan? Sumugod ang 18 ex-soldiers na mga nagpalabas ng kanilang affidavit na nag-deliver sila ng limpak-limpak ng pera na nakalagay po sa malita. Sumugod sila. Parang sumugod. Dahil sila po'y naimbitahan supposedly ng Blue Ribbon Committee na pinamumunuan ni Erwin Tulfo ba? Tama? Ni Tulfo. So pero wala naman, hindi naman nagkaroon ng hearing, mga kababayan, dahil maliwanag sa sinasabi naman nitong si Kiko Pangilinan, si Senator Pangilinan, nilinaw ni Senator Pangilinan na ang isinasagawang pagtitipon ng Gatchalian Black nitong Lunes, Onyo 8, ay hindi umano isang formal na pagdinig o hearing. Aniya, ito ay isang consultative meeting. Tama siya. Kasi pinanood ko, hinahanap ko kasi alam naman ninyo, tayo po ay ano tawag yan, curious tayo kung ano mangyayari doon sa hearing na pinatawag nitong si Erwin Tulfo. Alam nyo, yun nga si Erwin Tulfo ang kanilang pagpupulong kaugnay ng mga aligasyon ng anomalya. Mahalaga ang naging paglilinaw ni Pangilinan dahil sa mga nagdaang araw ay tinawag ng ilang sektor ang pagtitipon bilang isang Blue Ribbon hearing. So, hindi daw sila alam nyo, yung nakikita naman natin na atras abante, itong mga
itong Gatchalian Black na tinatawag nila, no? Wala masyado silang kasi blaster lang ang kanila eh. Alam niyo yung blaster, yabang. Yabang lang, nagsasabi ng ganito, pero hindi naman nila sinusunod. Kaya tayo naman ay medyo interesado na mapapanood sana yung hearing na gagawin nila para naman ay madagdagan ang ating kaalaman at kung ano pang isisiwalat ng mga naturang mga ex-soldiers na itong mga wala naman tayo pwedeng itawag sa kanila eh. Hindi naman natin sila pwedeng tawagin ng derogatory na sila ay mga kargador ng pera na ipinamumudmod ni Saldico. Ay hindi naman pwede, ano? Dahil ang kanilang sila ay totoo naman na sila ay mga ex-soldiers, mga dating sundalo na nagserbisyo sa bansa natin. No? Hindi natin pwedeng isang tabi yun. Yung kanilang karanasan, ang kanilang tunay na status na sila ay mga dati namang mga sundalo talaga. Hindi naman natin pwedeng sabihin na sila ay kargador lang. Dahil yan ay hindi naman magandang pakinggan at ang katotohanan na sila ay mga kinuha siguro nung panahon na yan ni Saldico bilang mga tumutulong sa kanya o kanyang tawag diyan na kanyang mga bodyguard din siguro dahil nga sa kanilang karanasan na bilang mga veteranong sundalo. Ganyan naman madalas eh. Yung mga veteranong sundalo nagiging bodyguard po ng mga politiko natin. Dahil sila ay may karanasan sa paghawak ng armas, sa pagdepensa, hindi naman pangkaraniwan ang kanilang ang tinatawag na mga karanasan o ang kanilang skills. Hindi ho yan ay ordinaryo na ang isang katulad kunwari sa akin na wala naman akong karanasan na naging sundalo ay makakapagdulot ng magandang serbisyo bilang bodyguard ng isang tao, politiko o negosyante. So karamihan ng nakukuha na sa mga ganyan ay itong mga dating mga sundalo na pag-retire sila, mayroon pa naman silang tawag yan, may pakinabang pa naman at hindi pa naman sila uugod-ugod. So mayroon silang mga skills na nagagamit pa rin at ito lang ang naging problema kasi nang sila ay naging bodyguard nitong si Congressman Saldico, sila po ay ginagamit naman ayon sa kanila na sa pag-deliver ng mali-malitang pera sa maraming mga politiko. At andyan na yata ang ating kasama, Dr. R. Bumati ka na. Magandang hapon po sa ating mga tagapakinig. Pasensya na ho. Ako'y, alam mo, Dr. J, lagalag na naman tayo ngayon, araw na ito, no? Naghahanap tayo ng balita, no? Lalong-lalo na, mainit na naman ang panahon. Yung mga ulan, dahil hindi na yata lumuluha si Padriaga, kaya medyo uminit na naman, Dr. J. Ngayon, tinitingnan ko tong mukha ni Senator Pangilinan na nagsasabi na hindi naman daw sila nag-conduct ng hearing kundi isang consultative meeting. Naku, Dr. J, matanong lang kita. Meron kayang technicality silang tinitignan kaya biglang dineclare nila na isang consultative meeting lang ang ginagawa nila at hindi hearing. Pagka, di ba nagpatawag sila na sa 18 Marines ng isang nagpadala sila ng sulat na sinasabi na may hearing. Tama. Pero alam mo, hindi lang technicality, kundi mapapahiya lang sila dahil hindi naman sila ang Blue Ribbon Committee. Yun naman ang katotohanan dyan eh. kaya pahiya si Kiko at saka si Gatchalian at saka si Erwin Tulfo. So yun, alam mo, hindi lang technical kundi malaking kahihiyan kasi wala namang
wala naman silang legality ang kanilang gagawin. At alam mo, ang sinabi lang yan, ito, Dr. R, pulos blaster, yabang lang yan eh. Iisipin mo, pag doon sa inimbestigahan nila yung 18 barin, ang nagtatanong mismo si Erwin Tulfo. Ayong. Ngayon, magtatanong siya ngayon, ikaw ba'y nag-deliver? Sasagutin siya ngayon ng ano, sir, dineliver ko talaga. Ang tumanggap siya nito lahat. Oh, ano gagawin niya? Dr. J, hindi nila si Hindi. Parang papasok na yata yung papasok na yata yung 18 Marines doon. Kaya bigyan nila si hindi kaya. Siya yung magtatanong ngayon. At sabihin sa kanya ng Marine, sir, so, dineliver ko sa bahay mo. Ito pa nga tumanggap eh. Ano kayo nasasabi niya? Baka mamaya may nakatago pang picture, Dr. J. May picture pa. Yun lang yung iniiwasan niya, kaya pulos yabang. Alam mo naman, mayayabang lang yung magkapatid na yan eh. Dr. J, meron akong narinig kanina doon sa press con ng 18 Marines, doon sa opisina di umano ni Senator Robin Padilla. No? Tapos ang sinasabi ni Attorney Baligot, ayon daw sa Senate rules, no? Dapat ang imbitasyon ng Blue Ribbon Committee chair ay dapat pirmado rin or noted ng Senate President. Dapat. Pero pinakita nila yung sulat, wala daw pirma si Senator Alan Peter Cayetano. So ibig sabihin, bogus itong patawag nila. Bugos nga dahil pretentious na sila. Akala nila, sila isipin mo mayroong acting Senate President. Saan ka nakakita ng acting Senate President na andyan ang Senate President mismo? So pretentious, yan ay optics lang lahat yan. At nakita nila ngayon na pagka tinuloy nila, walang legality, hindi legitimate ang gagawin nilang hearing. Kaya ang anong sinabi? Consultative meeting. No. Nagko-consulta kami. Pulos kami dito, doktor. Dr. J, ang gusto kong puntuhan dito, bakit parang umurong ang balahibo ni Senator Erwin Tulfo doon sa kanyang mga pinagsasabi na magkikwelyo pa daw siya? Totoo lang, Dr. J, ako personally, inaantay ko yung pangkikwelyo niya. No? Ang alam ko lang sa mga Tulfo, wala pang nakikwilyuhan yan, wala pang nasusuntok yan. Ang alam ko lang yung kapatid nila nagkaroon ng black eye. Kay Rimar Santiago. Yung black eye. Kay Rimar Santiago. Ayun na nga, si Ramon Tulfo. Hindi ko maintindihan kung talagang matapang nga ito na si Senator Erwin Tulfo dahil yun naman ang kanyang yun ang kanyang insinuation na matapang siya. Pero bakit kaya inurong niya bigla at nagpa humingi ng pasensya o di ba patawad doon sa sambayan ng Pilipino pati doon sa mga kapwa senador, di ba? Bakit ganoon? Alam mo, pulos yang lang yabang yan. Nauna yung yabang kaysa sa pag sinubukan siya na gawin mo at harap sa kanya si bad boy, ay baka mag-iba usapan. No. Baka hindi lang isang mata ang mayroong black eye, baka dalawa. Kung si bad boy ang makaharap ko. Ngayon, kasi alam mo, pag puros kayabang, pag nagsalita ka dapat, iisipin mo ng 70 beses bago ka magbitaw ng salita. Dahil pag nabitawan mo na, pag hindi mo tinupad, baka mamaya mapahiya ka. Nakatulad ngayon ang nangyari kay Erwin Tulfo. Pahiya, pulos lang yabang yon. Wala na, susubukan niya kaya na kwilyuhan si Marcolita at baka pukpukin siya sa ulo ni Robin Padilla. Merong Dr. J, merong pa umiikot na di umano ay galing sa simbahan ng Iglesia ni Cristo na na parang hindi ko alam kung totoo ito pero ang pahiwatig doon sa isang parang poster o image ay parang sinasabi na isubukan mo. Parang gano'n ang sinasabi, no? Hindi ko alam kung totoo ito, Dr. J, no? Kasi alam mo, kung totoo man yan o
basta lang maraming nagagalit sa kay Erwin Tulfo at saka sa Tulfo Brothers na yan. Sa ngayon, marami ako nakita sa Facebook ng mga kanilang mga supporters na bumitaw na. Ngayon, ang hindi maganda kasi, pag ikaw ay nagpahayag sa national media, sa Facebook, sa social media, sa lahat, nakikwilyuhan mo ang isang kapwa senador, hindi maganda ang imahe mo. Ano ka klase isang gano? Ha? Kikwilyuhan mo? Akala mo hindi gaganti sa iyo yung kikwilyuhan mo na hindi ka sampalin noon pag kikwilyuhan mo? So yan ay naisip niya siguro na pulos lang pagbabanta. Alam mo, ang isang duwag na tao, ang tawag namin diyan sa mga Bisaya, puti ang itlog, na katulad ni Chis Escudero, si Tulfo niyan, puti ang itlog. Puti ang itlog. Yan po ay, alam nyo, pulos lang banta, wala namang ginagawa. Ang taong gustong gumawa ng gusto niya kulyuhan o suntukin ng isang tao, hindi nagsasalita yan. Ang pinaka-delikado na tao, yung tahimik. Tandaan natin po yan, mga kababayan. Pag tahimik ang tao, walang pagbabanta, pero pag naagrabyado nyo ang isang tao na tahimik, tiyak may pagkakalagyan ka, Dr. R. Totoo. Jay, alam mo, panabanggit mo yang si Senator Chis Escudero, no? Ano na yan, hindi na cheesy yan sa atin ngayon. Wala na. Nagapak na sa atin yan si Senator Chis Escudero dahil alam mo, Dr. J, hindi ko alam kung totoo yung nababasa ko, meron na daw mga kaso ito na naiurong. No? Inurong na daw yung ibang kaso, hindi ko alam kung totoo. Pero kung inurong na nga yung ibang kaso, ang tanong ko lamang po, Senator Chis Escudero, meron ho bang kasunduan na naganap? Hindi ko alam, no? Kasi nababasa ko alam mo, yung mga naurong. Siya ang nagsabi na inurong ang kaso. Sinabi niya, okay, paniwalaan natin. Pero itong kaso na naman ngayon na itong affidavit na naman ng itong mga 18 ex-soldiers, ano ngayon ito, di bagong kaso na naman. Baka yung sinasabi niya, yung sa Sorsogon na kaso niya. Kasi mayroon atang 5 kaso yan na nakapending. So kung sinasabi na 3, pero itong hindi pa ito pwedeng ibasura itong kaso ng Malita. Hindi ko sinasabi na si Chis Escudero ay guilty. Hindi ho. Nabanggit lang pangalan niya na may nagdala ng kinuha ng kanyang kaibigan na si Mr. Ngoba at pangalan nun na Malita. Yun ay mga allegations pa yan. Pero kung totoo yan, ay mabigat na problema yan. Dahil hindi pa naman yan naisampa sa ombudsman at hindi pa naman naisampa yan sa Sandigan Bayan. So ngayon, abangan natin yan kung ano mangyayari sa mga kaso nila. Pero tandaan natin na sila po ay mga inosente pa. Ang tawag diyan sa batas natin, they are presumed innocent until proven guilty beyond reasonable doubt, Dr. R. Ay, Dr. J, may nagsabi lamang sa akin, hindi daw sila makapag-comment dito sa mga Facebook page o Facebook profile pages nila Senator Erwin at Rapi Tulfo. Inop daw ang comment section, no? Ang sinasabi nila, baka nga daw kasi Dr. J, ayaw na daw nilang marinig na na pinagmumura sila ng taong bayan. Yun ang sinasabi dito sa isang post, Dr. J? Totoo yan, kasi kung meron silang kanilang Facebook page, may comment section, baka pinuputakte yan ng pagtawa at ng putakte ng mura. Alam nyo, talagang ang mangyayari dyan, ito pa breaking news. Erwin Tulfo giniit na sa sobrang tagal hindi na nila nahintay ang Brave 18. O kita mo na palusot na kumag na to. Nagpalusot na naman. Andun ang Brave 18 na sinasabi mo. Baka una kasi yata siyang papangalanan yata, Dr. J. Kasi talagang kapag tinanong niya ngayon,
Sino ang naghatid sa bahay ko? Ako, sino ang tumanggap? Ay di positive talaga na identification, first-hand knowledge. Wala siyang ligtas doon. Kaya nagpalusot na naman itong kubag na to eh. Giniit na sa sobrang tagal, hindi na nila nahintay. Hindi nila nahintay daw ang... Alam mo, Dr. J, hindi ko maintindihan yan. Bakit nga naman daw ito nga naman daw si Senator Erwin Tulfo ay napangalanan din. Bakit nga naman daw siya ang namumuno doon sa pag-iimbestiga? Paano niya iimbestiga ng sarili niya? Tapos siya din na magdidesisyon. Di ba? Kaya nga. Pwede ba sabihin niya na, okay, upon hearing all the complaints and upon investigation, I declare myself not guilty. So, siya ang investigador, siya pang judge. So, natural ang di-declare niya ngayon na hindi siya guilty. Alam ka naman na i-declare niya guilty siya. Sa only in the Philippines na yung nag-iimbestiga, siya din ang husgado at siya rin ang iniimbestiga niya sarili niya. Ako di ba kalukuhan? Kalukuhan itong kuha na to. Ayun nga, Dr. J, kaya medyo malabo itong gagawin ng sinasabi nila dito, itong Blue Ribbon Committee, Red Ribbon Committee. Ang red ribbon, may cake yun. Cake lang. Chocolate cake lang ang masarap doon. O di kaya enchilada, okay lang yan. Baka itong si Tulfo, 1 hour pong naghintay sana. Nagsabi silang aatin kami papunta. Anong gagawin namin? Ubusin namin ang oras na kahintay sa kanila. Hoy, andun lang sila sa kabila. Nag-aantay na ipatawag niyo. Pero hindi naman kayo pinatawag kasi sinabi niyo na wala naman Blue Ribbon Committee hearing. Nakasaad sa inyong invitasyon sa kay Attorney Baligod na Blue Ribbon Committee hearing. Pagdating doon ng mga 18 sundalo na dating mga sundalo at ni Attorney Baligod, ang nakalagay, wala hong Blue Ribbon Committee hearing sa ngayon. Ang mayroon ho, consultative meeting. Binago niyong pangalan. Natural, hindi naman a-attend doon, papasok doon sa consultative meeting ang mga ex-soldiers kasi Blue Ribbon Committee hearing ang imbitasyon. Ganun lang yan, technical na naman sila. Binago na naman nila ang... kasi takot sila na humarap. Kayo, Mr. Tulfo, ang takot humarap sa 18 ex-sundalo, Dr. R. Yun, Dr. J. Alam mo, Dr. J. Alam mo, sa kasalukuyan, ka-message natin si dating Congressman Mike Defensor. No? Gusto natin sanang linawin yung ipinaparatang sa kanya na meron daw pagpa 5 million. Ang tanong ko nga, dapat isinama mo na ako sa 5 million. Diba? Dapat sinama si Dr. J at saka si Dr. R. Oo nga, kaya nga ito natiliwanagin dahil alam ko, Dr. J, ang paratang na yun lumabas nung simula, nag-umpisang iharap yung sa Blue Ribbon Committee nang lumalabas ng lehitimong Senate President at lehitimong chairman at vice chairman ng Blue Ribbon Committee na si Senator Pia Cayetano at si Senator Rodante Marcoleta, no? So sabi lang niya ay Dr. J, inaayos lamang niya ang kasiguraduhan at safety ng mga marino sa mga oras na ito, kaya hindi natin siya makapanayam, Dr. J. Okay. Pero yan ay lumabas yan. Yung mga issue na ganyan para siraan ang kredibilidad ng Marines o yung mga ex-soldiers na kasi ayaw nila tawagin na Marines. Okay, ex-soldiers. Gusto nila siraan ang kredibilidad na binayaran. Binayaran daw para magsabi na itong mga paggumawa nitong mga affidavit na ito. Pero yan ay nilid. Pagkakamanyan po sa aming matagapinig, Dr. J, ako'y lalabas lamang ng 5 minuto, ako'y babalik na after 5 minutes.
Sige, babalikan ang mga after ng ating kwan, ng ating Station break. Salamat, Dr. station J. break mamaya, no? Salamat, Lilinawin, okay. Okay, lilinawin lang natin to, ang issue na to, ano? Alam nyo kasi para mabawasan ang kredibilidad ng mga naturang mga nagsagawa ng affidavit ng mga ex-sondalos, natural, sasabihin nila na binayaran. Kasi binayaran kaya ginawa nila yan. Pero kung titingnan mo naman, itong ginawa ng mga ex-sondalos na ito, na kompleto sila sa mga documentary evidence. May mga litrato sila. May mga video sila nung nagkakamada sila ng mga malita. At maaring kung yan ay full-blown investigation na ang gagawin, at yan ay baka sa korte na lalabas ang maraming ebidensya na nagpapatunay ngayon itong mga nabanggit na mga pangalan na nakalista diyan sa kanilang mga affidavit, papatunayan ngayon na ito'y talagang totoong tumanggap ng mali-malitang pera. Kasi sa ngayon mga kababayan, pag wala pa hong kaso na naisasampa sa Sandigan Bayan, at kahit may naisampa na nakaso, yung mga pangalan na yan, uulitin ko na sila po ay presumed innocent unless proven guilty. No? Huwag ho tayo magiging judgmental. Hindi ho tayo husgado. Tayo ay nagmamasid lang kahit nagpupuyos ang ating damdamin dahil sa panluloko na ginawa ng ating mga leader sa taong bayan. Abangan natin at titingnan natin ngayon ang kaganapan at kung ano mangyayari dyan sa mga idilahad ng ating mga magigiting na mga sundalo, dating sundalo, na sila'y inilagay nila ang kanilang buhay sa panganib para maihayag sa taong bayan kung ano ang kanilang naging partisipasyon at patutunayan ngayon ang kanilang at kung ano patutunayan nila yung mga tinuran din ng kanilang amo na si dating Congressman Saldico. Kasi kung titingnan mo yan, pag yung mga abogado magagaling dyan ito first hand information itong ginagawa ng mga sundalo na to, nag-deliver ako kay ganito. So hindi ho hearsay yan, talagang first hand information yan. Ngayon, that would now strengthen the allegations also of Saldico. Kung si Saldico ay gagawa siya ng affidavit na yan ay magiging mapanumpaan niya, ayon ay matibay po na ebidensya yan laban sa mga nabanggit na mga pangalan. At natural, lilitisin yan. Pagkakaroon ngayon ng pagkakataon din na yung mga binanggit na mga pangalan doon ay magkakaroon sila ng pagkakataon dahil karapatan naman nila na pasubalian ang mga akusasyon. Maghihiring po yan, mahabang panahon yan mga kababayan. Baka umabot ng mahigit sa 10 taon kung yan ay talagang magkaroon ng kaso. No? Napakatagal bago magkaroon po ng hustisya. Napakatagal po. Pero wala tayong magawa dahil yan ang batas natin at yun ang lahat ng akusado ay meron din ho silang karapatan. Tandaan po natin yan. All those accused criminally, they have more rights than the accuser. Ganun po yan ang batas natin. Kasi ang iniiwasan dyan na baka mamaya mayroong miscarriage of justice. Baka mamaya ang maaligasyon na hindi naman totoo, nasira ang kanilang mga pangalan sa publiko at nang dumating naman sa hearing ay hindi naman napatunayan na sila ay nakagawa ng katiwalian pero sira na ang kanilang mga pangalan. Pero alam nyo, itong ginagawa ngayon, itong mga napangalanan, itong damage control na sinasabi, at yung nabanggit kanina na binigyan daw ng 5 billion ang bawat isang Marine para magpalabas ng kanilang affidavit.
ay pawanghong sa aking opinion ay kasinungalingan yan mga kababayan. Ano? Walang katotohanan yan na sila'y binayaran. Ang sa kanila siguro, nakita na nila yung paglapastangan ng ating mga leader, ng ating mga kongresista, senador, mga opisyalis ng gobyerno na hindi na nila matanggap dahil kawawa po tayo lahat na mamamayang Pilipino. At bago tayo magpatuloy ay magkakaroon muna tayo ng station break. Broadcasting from Mega Manila and streaming on the World Wide Web. We are Crusaders Broadcasting System, DWAD. 1098 AM. Now radio. Ang oras po, alas 2:30 ng hapon, Hunyo 8 ng taong 26. At sa kabilang linya natin, si Dr. R at nakikinig kayo sa programang The Truth Doctors on Air. Dito lang po sa CBS DWAD. 1098 kHz sa inyong mga talapitan. At ang pinag-uusapan natin, patuloy pa rin natin pinag-uusapan itong mga nangyayari sa bayan natin na hindi po natin pwedeng kalimutan, mga kababayan. At mamaya daw papasok uli si Dr. R na kasalukuyang nagmamaniho at naghahanap ng parking. Hindi ko alam kung saan. Huwag naman sana doon sa parking sa mga biglang liko. Ano? Hay. So ito ngayon, palusot ng palusot. Itong mga natatawa ako dito talaga kay Erwin Tulfo. Breaking news, Erwin Tulfo iginiit na sa sobrang tagal. Hindi na nila nahintay ang break 18. Doon naman kanina sa isa na breaking news, ang sinabi naman, nag-adjourn sila ng consultative meeting dahil naglumindol sa Mindanao. Yun ang sinabi. Ano naman ang relasyon ng lindol sa Mindanao sa hearing ninyo, kasi hindi naman lumindol sa Senado. At ang Pangulo naman ng Pilipinas nagpadala kaagad, inatasan ang mga government offices na ito patungkol sa disaster na kumilos. So wala naman problema dahil nakakumilos na, dahil nagkaroon na po ng directive ang ating Pangulo na kumilos para tulungan ang mga biktima ng lindol na nangyari po sa Mindanao, sa Socsargen. At nakita nga natin kanina na marami pong mga building doon po sa General Santos City. At isa na roon yung gusali ng yung fast food na Jollibee na bumagsak. At saka yung isa pa yung SM, yung SM doon sa ang kanyang fasad ng lumindol ay naglaglagan po, at nasira yung building ng SM sa San City, General Santos. At marami pa iba, may mga eskwelahan, may mga offices na nasira ang mga building nila dahil sa lakas po ng bagyo ng lindol doon po sa malapit sa karagatan po ng bandang south Cotabato o Sarangani, sa Sarangani Bay ata yun, na malakas ang lindol na umabot ng sinasabi nila between, di ko alam kung alin ang totoo, 7.8 or 8.2 ang intensity. So hindi ko pa alam kung mga kababayan, at kanina ko pa binabantayan yung balita kung merong mga nasawi sa naturang lindol, pero ang pinapakita karamihan yung mga nasira na mga gumuho na mga gusali at mga gumuho na mga eskwelahan, mga paaralan. Yun ang isa po sa malaking problema.
at yung mga nasira ng mga kalsada. So yan ay panalangin na lang natin na wala ho sanang masyadong nasawi ang buhay at sana wala kasi alam nyo ang mga building pwede ipagawa uli yan, yung mga gusali pwede ipagawa uli yan, pero ang buhay ng tao ay hindi na ho na ibabalik. So manalangin po tayo na sana ligtas ang marami nating mga kababayan sa mga naturang lugar. At bago tayo magpatuloy, wala pa ho si Dr. R. So ito ay binabasa ko lang itong paliwanag ni Senator Erwin Tulfo. Ipiniliwanag ni Senator Tulfo kung bakit hindi na nahintay ng Gatchalian Black Senate Blue Ribbon. Pero puros ka Blue Ribbon Committee kanina, sabi niyo consultative meeting. Ang pagdating ng mga tinaguriang Brave 18, matapos umano silang maghintay ng mahigit 1 oras habang nagpapatuloy pa ang press conference ng grupo. Bakit hindi niyo pinatawag? Kung kayo po ay may authority na kayo talaga ang Blue Ribbon Committee Chairman, bakit hindi niyo pinatawag sa security, yung OSA, ang mga naturang mga Brave 18 na tinatawag ninyo para dumalo sa inyong meeting? Ang katotohanan yan, ito sa aking sapantaha, analysis ko, ayaw nyo talaga na dumalo ang 18 na yan. Akala nyo hindi pupunta. Yung challenge ninyo na ginawa nung isang araw, akala ninyo itong mga ex-soldiers na ito, puti itlog, hindi ho itim ang itlog ng mga naturang tao. So yan ay nagulat kayo, nagulantang kayo nang dumating sila. Akala mo hindi sila darating kasi pag hindi sila darating, sasabihin mo contempt, isang pina, dumating. O di nag-consultative meeting kayong mga puti ang itlog. So yun ay, alam nyo, puti naman talaga ang itlog ng manok kahit ng itik puti naman talaga. Hindi, wala namang itim Ang itim ng laman, alam nyo yung century egg na masarap. Yan ang masarap ng century egg. Pero yung mga itlog na maalat, itlog na maalat, ang kulay ng hindi naman pula yun Pero tinatawag na itlog na pula, pero yun, magenta ang kulay niyan, Hindi naman pula. So anyway, ganyan po ang kaganapan dyan sa Senado na yun naman ay pinuntahan talaga sila ng 18 mga sundalo kasama ang kanilang lawyer. Kaya yan ay alam nyo, matagal nating inabangan ngayon kung talagang itong mga ito ay may lakas na loob na harapin. At itong isa naman nakita ko kanina, si Risa Ontiveros, itong ating isa namang mabutihing senador. Akala ko kanina parang sewing machine ang kanyang suot Alam mo yun kung bakit? Yung suot niya na Filipina dress na mukhang sako na iwan ko kung nanghiram lang ito ng Filipina dress na hindi naman sa kanya siguro ito dahil na sobrang laki ng pakpak at hindi ko alam kung lilipad itong si Risa Ontiveros. So yan ay alam mo mga kababayan, ayan ay natatawa lang tayo, pero itong ating mga pang nangyayari ngayon sa bansa natin, ito po'y mga seryosong pangyayari na ito'y nakakaapekto sa ating ekonomiya, nakaapekto sa kinabukasan ng ating mga kababayan, ng ating lalo-lalo na yung mga anak natin, yung mga apo natin.
So, alam mo itong si Tulpo, itong si Erwin, walang tigil yung kanyang panlalait dito sa 18 na ito na tinatawag niyang kargador, na wala na naman. So, alam nyo, huwag na ho, harapin na lang ninyo kung anong akusasyon. At kayo naman ay may karapatan na dipinsahan ang sarili ninyo. Hindi naman ho dahil nakasama kayo doon sa listahan ng mga nabigyan ng malita, ang ibig sabihin na guilty na kayo. Hindi ho. Doon sa nakakaunawa at alam ang batas natin, wala hong ganyan mga kababayan. At kayo din mga kababayan ko, nasa sa inyo yan. Kung sa tingin nyo na guilty sila, okay, wala tayong problema doon. Pero dahil nga mayroon technicality o legitimate talaga na hindi mo pwedeng tawagin na kriminal ang isang tao habang hindi po siya napapatunayan na isang kriminal sa isang court of law. Ganyan po yan dito sa atin sa Pilipinas eh. Pero kung gusto niyo tawagin na kriminal itong mga kasangkot, nasangkot dyan sa flood control mesh na yan, na scam, eh bahala kayo. Nasa sa inyo yan, Dahil yan ay personal yung opinion, personal yung pananaw, at kung paniwala nyo na mga guilty sila, ay siya. Okay lang. Sa akin, walang problema. Kasi ito, katulad nga kanina, nagdiskasyon sila sa terminology ng 18 mga ex-soldiers. Kesyo dishonorably discharged yan, kesyo hindi talaga Marines. Pero ang pagbatayan talaga, ang pagka-witness ay kung kapabol sila na ang narrating the same, no? May personal knowledge ba? Meron dahil sila nagdala ng malita. What about whether or not hearsay yan? Ito yung sinasabi. Kung nakita o narinig personal, admissible yan dahil personal knowledge yan. So itong mga nagsasabi na pag tinignan ito sa pinagbatayan, ang kanilang itong mga naratibo ng mga Marines na ito, o mga sundalo, o kargador na tinatawag nila, pag pinagbatayan ito, kung may personal knowledge sila, may personal knowledge sila dahil sila mismo ang nagbitbit ng malita. At karamihan sa kanila, kasama pa siguro doon sa nagbilang, nagbilang sa ng pera, so yan ay, alam nyo, tayo naman ay, kaya nga sinasabi ko na let us take all of this sa isang pananaw na ang mga nabanggit na pangalan, hindi pa ho yan guilty. Paulit-ulit kong sinasabi. Pero ito namang sinasabi ngayon ng mga, dahil ito sila mga witness, itong nag-deliver ng pera. Witness po sila. So ngayon, meron silang personal knowledge na sila nagbitbit ng pera. Maaari sila pa nagkamada sa loob ng malita at deliver nila. Meron pa silang mga documentary evidence, may mga litrato sila. Kung kanino nila dineliver, may mga address sila. So yan ay pagka nagkaroon ng paglilitis, may hearing, alam nyo, yan ngayon ay pwedeng magiging ebidensya, mga kababayan ko. At may posibilidad na makonvict ang kung sino man na pinangalanan doon sa mga affidavit na ginawa nitong 18 Marines. Pero ang punto natin dito, na kanina dumating ang mga marino na yan, ang mga sundalo na yan, dumating sila
sa Senado. At kung totoo kayo, Senator Tulfo, na kayo po ang Blue Ribbon Committee Chairman sa Gatchalian Block, andun lang sila sa opisina ni Senator Robin Padilla na nagkakaroon po ng press conference. Pwede naman ninyong ipatawag eh. Ang kasabihan nga dyan madalas, a stone's throws away. Pag binato mo, abot eh. Pag binato mo ng kulangot, abot dun sa kabila. So yun, hindi ho dahilan kung talagang legitimate sa pakalagay ninyo na kayo ang Blue Ribbon Committee. Pero ang ginawa ninyo, sinabi niyo consultative meeting, ay hindi sila dumalo. Balik na sa kabilang linya na si Dr. R. Dr. R. Ayun, Dr. J. Tama yung sinasabi mo, yun na, napag-usapan na natin, kinonvert nila bigla sa consultative meeting. Dahil hindi ko alam kung anong pwedeng maikaso sa kanila ng lumalabas na lehitimong Blue Ribbon Committee. Kung papatuloy nila yung ginagawa nila. Blue Ribbon Dr. J. Indikasyon daw na kanilang pinapadala ay walang pirma ng Senate President, Dr. J. Diba? So parang lumalabas, technically invalid ang kanilang imbitasyon. Ay sila mismo kasi nang binago na nila na consultative meeting. Sila mismo recognize that they are illegitimate. Hindi sila ang talagang Blue Ribbon Committee. At si Gatchalian ay hindi ho natin matatawag na acting Senate President. Paano ka maging acting buhay na buhay yung si Peter Alan, si Alan Peter Cayetano, buhay na buhay. Manamang nangayayat ka lang pero buhay eh. Paano ngayon mag-acting ka? Hindi ka naman artista. Sana kung si Senator Tito Soto, Dr. J, alam mo naman, yun, may background yun, may Senator Tito Soto, napakagaling, entertainer yan, di ba? Doon sa panahon ng school bukol, di ba? Yung school bukol, napakagaling yan si Senator Tito Soto. Kung si Tito Soto, pwede mag-acting. Di ba? Pero yung acting Senate President daw, mukhang malabo yun, Dr. J. Parang malabo pa sa mata ko yun eh. Si Senator Soto naman, si Otets, overacting. Si overacting yun. Si Otets. Ngayon, ito yung masasabi natin ngayon. Alam mo kung hindi mo nahalata, Dr. R, yung mga depensa nitong mga napangalanan, nagpapile sila ng libel sa mga katulad sa Marines. Ngayon, mas maganda yan. Kasi doon pa lang sa libel, charge nila. Mas maganda yan para sa mga Marines. O itong mga sundalo na nag-deliver. Kasi doon sa kaso, na libel at charge sa kanila, ilalabas nila ngayon yung ebidensya na bakit pinangalanan nila itong mga naturang mga politiko sa kanilang kapinabit. That is an advantage. Itong mga bubo na to, nakatulad nitong mga congressman na nag-file ng kasong libel laban sa mga sundalo, hindi lang nila alam na mas maganda iyan para sa mga sundalo kasi lalabas ngayon, ilalabas, ito yung bakit namin sinama ang pangalan niya dahil ito ang ebidensya. So yan ay, alam nyo, counterproductive yan doon sa mga kongresista o senador na kasama ang mga pangalan doon sa kwan. Kasi papatunayan ngayon na kung bakit nila isinama at patutunayan nila na hindi libelos ang kanilang sinabi dahil ito, mayroon kaming ebidensya nag-deliver kami sa inyo. May dala kayo, may bit-bit kayong kwan.
may bit-bit kayong pera paglabas nyo sa opisina. Kami pa nga naglagay sa supot eh. Oh. Yun ngayon, Tapos, makikita Dr. J, kayo. Oh. sa mga kanun, para sa kanila, isang katutak pa pala ang mga ebidensya nitong hawak nitong mga sundalong ito, no? Alam mo, Dr. J, I took offense, no, in behalf of the Marines to be called cargadors. Diba? Ay, Ang tawag doon, cargador. Abay, ako tatanungin ko ang lahat ng mga nakikinig, lalo na sa ating mga Marines, no? Papayag mo ba kayo pag nag-retire kayo, ang tawag ko sa inyo ay cargador? Ayun naman ay, alam nyo, sinasabi lang yan. Yung mga ganyan na mga sinasabi na itong mga kasama ang pangalan doon na sinabi, kargador, mga tawag yan sa English, ad hominem. Sinisira, hindi nila kayang pasubalian ang sinasabi na nag-deliver kami ng pera sa'yo. So tatawagin mo ngayon, kargador lang sila. Pero ang tunay, totoo na sila nagdala ng pera sa bahay mo. Tinanggap sa bahay mo yung pera. So yun ay ad hominem. Yun ang mga depensa ng mga tao na guilty, na wala na ho sila maisip na idepensa. Libel, magsasampa ng libel, tatawagin na kargador, at sasabihin na sinisira lang nila ako, ang kredibilidad ko. Paano ngayon kung sirang-sira ng kredibilidad mo dahil ikaw ay tumanggap talaga? Alam naman ng sa inyong distrito na Mr. o Mrs. Congressman na kayo po ay tumatanggap talaga at kayo protector pa ng illegal na mga gawain sa distrito niyo, Dr. R. Mga Dr. J, kaya alam mo, wala. Mas maganda ako, naantay ko na na maglabasan at mag-file talaga yung mga katulad ni dating Senator Antonio Trililing yan, no? Ayan, nag-file daw siya ng libel. Abay, ako, totoo lang, Dr. J, naantay ko yan. Pero ang iniisip ko kanina, habang sinasabi mo yung mga sundalo, bakit kaya sana sinubukan nitong si Senator Erwin Tulfo na kwelyuhan ang isa doon sa mga Marines, Dr. J, para malaman niya kung ito'y Marino o ito'y kargador? Sabi ko nga sa iyo pagka una niyang sinaktan nyo, natural yan ay magiging self-defense ngayon. Baka mamaya, yung kapatid niya, sa kay Raymar Santiago, isang black eye lang. Baka sa kanya, dalawa, mag-asawa pa. Dalawa mag-asawa pag black eye. At hindi lang siguro black eye, baka yung kanyang lips ngayon, baka naman naging kaaya-aya ang lips niya dahil namaga ang kanyang uso. Alam mo, Dr. J, yung sinasabi lamang po namin dito, kami ho yan, na natatawa lamang sa mga nangyayari sa ating legislature, ang Senate Chamber po, dahil nga po sa mga kaguluhan yan, ang atin lamang po dito pinupuntusan, hindi naman nung kasi naging kaaya-aya ang asal o pagsasalita ni Senator Erwin Tulfo doon sa parang Dr. J, sasabihan mo na kwelyuhan kita. Di ba? Parang gangster, Dr. J, no? Tingin ko parang gangster Gangster talaga. Parang sanggano. Yung mga ganyang kataga, usually, yung mga nagsasalita ng ganyan, walang mga pinag-aralan. Yung mga kanto boy, I have nothing against sa mga kanto boy, mga tambay. Yung walang pinag-aralan na, mamaya sisipain kita diyan mamaya kikwelyuhan kita. Mga ganyang style yan mamaya susuntukin kita o sisikmuraan kita. So, para bang pinababa ng husto nitong si Senator Erwin Tulfo ang kanyang status. Inilagay po niya doon sa ibaba na ang kanyang kataga ay hindi ho dapat sinasabi ng isang kagalang-galang na senador, Dr. R. Parang Dr. J, parang balik sa laylayan Pero ang naiisip ko na mas magandang mas magandang salita, Dr. J, hindi yung pinag-aralan, walang pinag-aralan.
parang walang pinagkatandaan, Dr. J. Di ba? Pwede rin. Kasi alam mo, minsan kasi marami naman kasi na walang pinag-aralan at dati rin naman mga siga-siga katulad nitong si Senator Robin Padilla. Alam mo naman, di ba? Medyo macho-macho yan si Senator Robin Padilla. Pero alam mo, he is very composed, Dr. J. He is very composed. Pinaobserbahan ko kanina. Pati sa pagbaba niya, pagsalubong niya sa mga marino. Aba, very composed itong si Senator Robin Padilla. Kaya lamang itong ginawa ni Senator Erwin Tulfo, ito hindi ko inaasahan sa kanya, Dr. J. Di ba napapabalita pa na ito'y Amerikano? Di ba? Kung ito'y Amerikano, kung totoo nga itong paratang sa kanya, aba, di dapat na mas mataas ang mas mataas ang kanyang kanyang level ng pagkamabuting tao. Di ba, Dr. J? Kaya lamang parang medyo naging gangster itong si Senator Erwin Tulfo sa kanyang mga sinabi sa isang interview, no? Dr. J. At bigla nakakatawa lamang, no, ay kahit naman sino natatawa naman siguro ngayon, biglang umurong balahibo ni Senator Erwin Tulfo. Umurong yung balahibo sa ilong, ha? Ngayon, sabi ko nga sa inyo, sa Visayas, mga itlog puti. Ang totoo naman itlog puti. Ganyan po yung nangyari dyan. At natakot din sila, alam mo, isa pa. Kaya tinawag nilang consultative meeting yon. Natakot sila na baka makasuhan sila ng usurpation of authority. Yun. Natatakot lang sila. Kaya biglang kambyo Kaya pulos yabang pulos salita muna bago nila ginagawa. Ang talagang tunay na mga bayani, hindi nagsasalita yan, tahimik lang. Pag tinanong mo, saka lang magsasalita. Pero yan nga ay nangyari dyan, pulos lang salita, pulos blaster o kayabangan ang ginagawa nitong Gatchalian Black, Dr. R. Yun na nga, Dr. J, alam mo sa totoo lang, no, sana, kung ito 2028 na, Dr. J, palagay ko, dahil sigurado naman, no, kung 2028 na ngayon, no, ngayong araw na ito, at bukas ang eleksyon, sigurado, mananalo itong si Vice President Sara Duterte, Dr. J. At sisiguraduhin ito, no, na hindi makakatakas ang mga nakatanggap ng maleta, no? At sisiguraduhin ito na maimbestigahan ng maayos at walang pag-aatubili na Dr. J, ang mga magnanakaw at dalhin ito sa hustisya, Dr. J, no? Pasalamat sila siguro na hindi pa 2028, hindi pa eleksyon bukas ng 2028, Dr. J. Kung eleksyon na ng 2028, naku, yari siguro sila dito kay Vice President Sara Duterte. Ay talagang kasi yan ang kinakatakutan nga na pagka nag-iba ang presidente sa 2028, kung sakali si Duterte ang manalo, ay mabubuksan lahat ito. Lahat ng baho na yan, mabubuksan yan. Kaya yun ang kinakatakutan nitong mga sangkot dyan sa flood control scam. Pero ang panawagan ko muli sa mga kababayan natin, isang tabi natin ang political color natin. Dahil itong mga magnanakaw na ito, wala itong iniisip na political color, kundi ang sarili lang nila na interest. Wala silang pakialam. Ang kanilang interest ang mahalaga at hindi ang interest ng taong bayan. Kaya kung ano man kayo ang inyong political color, pula, green, pink, dilaw, blue, whatever it is, itong issue na to ay issue ng buong sambayan ng Pilipino, Dr. Ana. Totoo po yan. Ang alalahanin ho natin, marami hong Pilipino. Sa totoo lang ho, akala nyo, hindi. Kanina, Dr. J, naobserbahan ko yung mga nanonood dun sa press con ng 18 Marines at nanonood dun sa ginagawang consultative meeting ni Senator Erwin Tulfo, no? Parang 7,000 versus 100,000. O, di ba, Dr. J? Ibig sabihin, maaari, no, kung ito'y survey, ibig sabihin, 7% lang ho nakikinig sa inyo, 100% o doon sa kabila. O, no, 90 o 93%.
hindi ho kayo nahihiya, ay nahanap na ho ng tao kung sino yung mga nagnanakaw, no? Nagnakaw pa ng malita. At sigurado ho yan, Dr. J, no, sa ating mga tagapanig, abang hindi nalalaman ang katotohanan, tuloy-tuloy ang pagnanakaw. Dr. J, Dr. J, wala na tayong oras. Ito po si Dr. Ram. Nagpapaalala po sa ating sambayan ng Pilipino, maging mapagmatsyag po tayo at huwag tayong papayag na basta-basta lamang, no, tatahimik tayo doon sa mga ninakaw sa sarili nating mga buwis. Maraming salamat sa inyong pakikinig sa programang The Truth Dr. Sonair. Dito lang po sa CBS-DWD. 1098 kilohertz sa inyong sa talapitan. Magandang hapon po sa inyong lahat. Facts lang ang pinipilit, mabilis ang headline pero kami maingat. Bawat detalye sinusuri, nililinaw agad. Hindi hype, hindi fake, walang paandar. Katotohanan ng gamot, diretsong standard. Kung gusto mo ng linaw sa gitna ng gulo, dito ka makinig, kami ang resibo. All the truth, doctors on air. Balitang totoo,